Today is Sunday, March 17, 2024. I-chart natin si UBP, SSI, Tech, at Wilcon. Tara! Unahin natin pag-aralan si UBP. Dito sa daily chart, itong nakikita nating bounce, I think temporary bounce lang siya dahil sa pagka-oversold ng RSI. At yung mga ganitong bounce kasi hindi ganon ka sustainable. At kung titignan natin yung risk-reward ratio nito, mas mataas ang risk compare sa reward. Try naman natin silipin yung monthly chart. Kung i-analyze natin tong RSI, wala pa kasi siya sa oversold level, which means may bababa pa talaga tong UBP. At kung titingnan natin tong mga moving averages, kung saan nag-crossover ang mga ito, medyo fresh pa yung pag-crossover nito, no? So, malabo pa yung reversal ng trend sa ngayon. Kaya we can conclude na downtrend pa rin si UBP sa mid to long term view. Ang tanong ngayon, saan ang magandang abang? So, first option is pag umabot yung RSI ng 30 or below. Yun nga lang makukonsider natin na mataas ang risk pag sumalo sa RSI 30 or below. Pwede pa kasi magkaroon ng continuation yung pag-drop ng price once na na-break nito ang RSI 30. So, based sa chart, ang safest entry ay pag nabasag nung kandila yung blue na moving average or MA 35. Gaya dito, tsaka dito, no? So, kung conservative trader ka at gusto mo ng safe play, at least, ay entry ka once na nabasag yung blue na moving average. So, yung overall sentiment ko kay UBP is avoid muna. The risk is greater than the reward. At mas maigi kung mag-observe lang muna sa ngayon at mag-antay. Next is SSI dito sa monthly time frame. Ang kagandahan dito, makikitang uptrend yung chart niya. Paano nasabing uptrend? First is crossover ng mga moving averages, which means may change of trend. Then second is itong pag-break sa area na to. Pa-create kasi siya ng higher high, which is a sign na may continuation yung uptrend. Para malinaw, i-label natin to as low. Then dito naman is high. Tapos dito is higher low. At ngayon ay pabuhos siya ng higher high. So yan, since uptrend naman si SSI, wala siya sa high risk. Ma-consider natin siguro na yung risk is medium. Kaya para ma-lower yung risk, mas magandang bumili pag yung price ay malapit sa pulang moving average or EMA 13. Ngayon kasi lumalayo na yung price sa EMA 13. Kaya tumataas din yung risk level. Kung resistance naman ang pag-uusapan natin, sa ngayon mahirap pa i-determine. Lalo na hindi pa nagko-close tong March candle. At kung magbe-base tayo sa history, hindi tumutugma yung resistance sa side na to. So, sa price action lang tayo makakapag-base. Sa ngayon, estimation lang yung kaya natin gawin at mababa ang probability na mag-materialize ito. Pero tatry pa rin natin, no, kahit low probability. So, probable estimate is around 4.25 or 450. Then, after nun, posibleng mag-pullback na para mag-grade ng higher low. For now, mas maigi kung mag-observe lang muna at mag-antay ng pullback hanggat maaari. Next is tech. Dito sa weekly chart, mukhang hindi pa rin maganda pinapakitang galawan niya. Kung titingnan kasi natin yung kandila, below moving average pa rin.
at marami pang resistance ang babasagin nitong si Tech. Kaya for now, it's better kung i-avoid mo na siya. Nasa downtrend pa kasi siya, at kung risk-reward ratio naman ang pag-uusapan, mas mataas ang risk kaysa sa reward. Kaya sa ngayon, magpapas muna ako kay Tech at mag-observe lang. Next is Wilcon. Dito sa weekly chart, makikita natin yung laki ng binagsak niya. Based sa chart downtrend na itong si Wilcon, patuloy kasi itong bumubuo ng lower lows and lower highs, which is not good. Since basag na to, mag-recreate na siya ng panibagong lower low. At kung titingin tayo sa market phases, nasa markdown phase na itong si Wilcon. Probably banda dito. So, yung risk is high. For now, it's better to avoid Wilcon. Especially kung mid to long term trader ka, hindi pa advisable pumasok. Pero kung short term ka naman, I think pwede naman siya sa short term. Kasi may mga bounces naman yan. Yun nga lang, medyo mataas yung risk dahil nga downtrend yung trend ni Wilcon.